Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Inaguriang perlas ng silangan, gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 1024 ng Ride On Ministry, araw po ng Tuesday. Yes, Tuesday, Martes, April 4, 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumaglit sa banal na presensya ng Panginoon sa diwa ng panalangin. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nasa panahon na ng Holy Week. Bagay na kung saan ay napakahalaga na aming pagtuunan ng pansin. Lalo na kami po ay bahagi ng iyong Iglesia Kristiyana. Pinupuri ka namin at winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Loobin mo muli, Panginoon, na kami po ay pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang maghari sa amin, magpala at magpadaloy ng mensahe na nais mong pabatid sa amin. Yes, Lord Jesus, Ikaw po ang aming sandigan. Dulutan mo kami, Panginoon, ng kagalakan. Gayon din po, aming Ama, ng maayos na kalagayan po ng internet at signal upang tuloy-tuloy po ang gawain na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa tanging pangalan ni Jesus na aming mapanghahawakan lagi sa araw-araw. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah and praise the Lord. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the planet. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His in quietness and trust. When
the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the plan. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the plan. I will be still, know you are God. Oh, salamat o Diyos sa mensahe ng awit na ito. At kinikilala namin, Panginoon, ng inyong kinasangkapan na nag-compose nito kung sino man siya. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo siya, O Diyos, at ang awiting ito ay patuloy po na magministeryo sa lahat ng mga awit dito at makikinig. Pagpalain niyo, Panginoon, ang pamamahayag ng iyong salita. Ikaw po ang siyang manaig sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah! Good morning sa bawat isa. And of course, good morning to our Lord Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. At, well, marami tayo na-miss na live streaming. Dahil ang ating huling live streaming ay March 30. Yes. Noong episode 1023. At may mga pagkakataon na kung saan ay hindi natin maiwasan, lalo na po kung ang mga iyan ay masidhing imbitasyon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Well, buti na lang itong darating na Monday, Thursday ay alas 3 yung invitation sa akin. Kaya meron tayong ride-on ministry at ewan ko sa Friday kung meron. Siguro kung merong power at internet doon sa lugar na ating pong pagsesermonan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Tayo po ay dumako sa pagtalakay natin bilang bahagi ng panahon ng Kwaresma as we prepare ourselves for the Monday, Thursday, Good Friday, and even Black Saturday and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Well, in my moment of reflection, I saw and read a book. Yes, ganito po kakapal. At merong pahina doon na kung saan ay nakapagbigay ng encouragement and inspiration sa atin upang ibahagi po ito. And it's indeed about sa kanyang tinatalakay na do we weep? Do we weep? Or do we rejoice? Yan ang reflection ni Theodor Winger. Yes, sang lingkod ng ating Panginoon. Na ito po ay bahagi ng kaniyang pagtalakay sa panahon na Sunday of
the Passion, yes, sa panahon ng Palm Sunday. Na ang kaniyang tinalakay ay nakabase sa sinasabi doon sa Zechariah 9, verses 9 to 11, and even chapter 15 of Mark, the Gospel of Mark, verses 1 to 39. Pero hindi po natin tatalakayin ng isa-isa niyan. Just to put it and share with you an introductory remarks itong aking nabasa. At gayon din na kung saan ay binigyan din ng pansin kung ano ang sinasabi na Apostol Pablo, ilan sa bahagi po ng isinulat niya sa mga taga-Pilipos, chapter 2 verses 5 to 11 na kung saan ay bibigyan po natin ng ilang pansin mamaya. Ngayon, ang ating pong matatalakay sa umagang ito ay patungkol sa katotohanan ng kasaysayan na si Jesus ay nagpakababa sa kanyang sarili mismo. He indeed humbled himself, which is a very strong and powerful challenging message, not only during the Lenten season, but for all seasons. Mga karaydon sa Panginoon, kaya siya po yung maituturing natin na pambihira. Ang kanyang kababaan ng loob. Dahil mismo na ang kanyang sarili ay itinuturing na alipin ng Diyos. Yes. Ang kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Kaya diyan natin hinuhugot yung salitang napakahalaga sa leadership at sa mga gawain sa Panginoon. That so-called servanthood leadership in a servanthood ministry and mission that we are doing in behalf of the church we belong, especially sa mga workers ng ating Panginoon, which is indeed the focal center or the so-called central theme of the life of the Lord Jesus Christ. Ito yung pinakasentro na tema mismo ng naging buhay ni Jesus Christ sa mundong ito, na nararapat na ating pong isabuhay din at pamarisan. Kaya nga ho, sa mismong pinakapuso ng lahat ng may kinalaman kay Jesus, His life, His ministry, His work, and we can name it all. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, was the humble and even His selfless desire to serve. At yan ay napaka-importante, mga karaydon, sa Panginoon. Kaya siya ay pambihira nga. Ang kanyang pagsasabuhay ng kapakumbabaan sa kabuuan ng kanyang buhay at lahat ng kanyang mga ginawang mga pambihira noong siya ay nasa daigdig na ito. Kaya nga ho, walang pansarili para sa kanya, kundi yaong kanyang
desire to serve. Yes, his desire to proclaim the gospel, his desire of that concrete love na kanyang iminamanifest at ibinabahagi, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga ho, Jesus Christ indeed emptied himself, taking the form of a servant. At dito papasok, mga karaydon, sa Panginoon yung sinasabi mismo ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na yun na rin ay sinasabi sa lahat ng churches at gayon din sa bawat isa atin kung atin muling titingnan, pagukulan ng pansin, ang mismong kanyang sinasabi sa chapter 2 verses 5 to 11, mga kapatid sa Panginoon. At ganito ang sinasabi, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinobaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y napakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, ang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipinahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon at ikalawalhati ng Diyos Ama. Well, mga kapatid sa Panginoon, dito ay makikita natin ng pagsasalarawan na Apostol Pablo kung gaano kapakumbaba ang ating Panginoong Jesucristo. Taglay niyang lahat ng kapangyarihan. Pinakamarunong siya, pinakamagaling, hari ng hari, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At gayon din ay nahayag siya mula sa kanyang pinanggalingan. Hindi niya tinuring ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos, kundi ang mas importante sa kanya ay yung makita siya na nagkatawang tao sa anyong tao na lipos ng kapakumbabaan. Well, mga kapatid sa Panginoon, ito po ay dapat na pamarisan. Marami ako nababasa sa mga uploaded sa Facebook na kung saan ay mga maalaala ko. Umangat lang sa buhay, yes. Karoon na magandang bahay, nasa kanya ang yaman ng daigdig na ito. Pero napakalayo na ang loob niya sa mga mababang mga tao. Yes. Kung ituring niya ang kanyang kapwa ay gayon na lamang. Pero si Jesus, mas tinuturing niya mismo ang kanyang sarili bilang alipin ng Diyos. Bilang lingkod ng Diyos. Hindi niya ipinagyabang kung anumang estado meron siya,
kung anumang meron siya sa kanyang buhay, kundi ang masigit na mahalaga sa kanya. Mga ka-ride-on sa ating Panginoon ay yung napakababa mismo sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus. Kaya naman siya ay itinaas ng kanyang ama na napararangalan mismo ang ama nagsugo sa kanya. Yes, upang sa ganon, ang kanyang pangalan na Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod. Yes. Sa langit man o sa lupa man, mga ka-ride-on, sa ating Panginoon at maging sa ilalim ng lupa ayon sa pagkakasabi na Apostol Pablo. Hindi lamang yan, kundi ang bawat dila ay ipapahayag na si Jesus, Jesucristo at Panginoon sa ikawalhati ng Diyos sa Ama. Well, napanood niyo ba sa YouTube yung kung saan ay pinag-uusapan sa legislative branch ng bansang Israel? Di ba? Kung napanood ninyo yung mga nasa YouTube, na kung saan ay ibinaban ang mga Christians at gayon din ipagbabawal ang pamamahayag ng mabuting balita ukol sa ating Panginoong Heso Kristo. At umabot yan sa talakayan sa legislatura. Pero napanood ka rin, nabasa ko rin na kung saan ang presidente ng Israel ay kanyang tinututulan yung bill na yun. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa merong kapakumbabaan at meron mismo si Jesucristo na taglay na kapangyarihan. Yes, lahat ang revelasyon patungkol sa Kanya. Walang makahadlang kahit anumang mga bagay ang gagawin sapagkat nakatakda mismo sa kanyang buhay. Mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos upang sa pangalan mismo ni Jesus Christ ay lumuhod ang bawat tuhod. Walang sinasabi dito na ni Paul na lumuhod ang bawat Kristiyano, kundi lumuhod ang bawat tuhod. Ibig sabihin nun, lahat ng may tuhod ay luluhod sa ating Panginoon sa langit at sa lupa at maging sa ilalim ng lupa upang sa ganon na ipahayag ng bawat dila ng bawat tao na lumuluhod sa ating Panginoong Diyos that Jesus Christ is Lord. Yes, that Jesus Christ is the Savior. That Jesus Christ is the living manifestation of the Almighty God, the risen Lord. For the glory of God and even for the propagation of the gospel and the expansion of His kingdom here, there, and elsewhere, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, balikan natin ng bagay na yan, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Di ba, nung nakaraang linggo, ay ipinagdiwang natin na mismo ang linggo ng Palaspas, Palm Sunday, na kung saan ay inihayag mismo na si Jesus ay hari. Puri ng Panginoon. Pero mapapansin natin, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, that the Palm Sunday of which
Jesus Christ was indeed pronounced as the King. But didn't want mga karide on sa Panginoon so that it will dominate. Yes, kundi ang mas nangingibabaw kay Jesus is the passion. Yes, to serve. He wanted to serve. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Considering the palms, considering yung sinakyan niya, considering yung mga tao na kung saan ay lumahok. Pero sa kalaunan naman ay marami din na kung saan ay tumalikod sa ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung saan ay lagi-lagi nasa naging buhay at ministeryo ng ating Panginoon sa Kristo. Yes, He always considered ang pangangailangan ng mga tao sa magkakaibang konteksto, mga karide on sa Panginoong Diyos bago ang kanyang sarili. Mas natuon ang kanyang diwa, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang malasakit, ang kanyang pag-ibig to serve the people. To serve those who are deeply in need. Whichever mga karadon sa Panginoon na kanilang pangailangan lalo na spiritually. The needs of others before himself mismo. Ganyan katindi ang kababaang loob ni Jesus bilang lingkod ng Diyos na mas okay sa kanya yung siya ay maituring na mababa, na servant na alipin ng Diyos, na hindi nagmamatas, na hindi nagmamagaling, na hindi inilalayo ang kanyang sarili sa mga tao. Well, mga kapatid sa Panginoon, yan ay mensahe at challenge sa church. Mensahe at challenge sa lahat ng nanunungkulan. At sa lahat ng mga pinapangunahan, kundi lahat ng mga tao, mga kapatid, sa ating Panginoon, na kinakailangan na tayo po ay nagpapakababa at hindi po nagmamatas. Well, maala-ala pa ba natin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos? Sa napakaraming mga dako na kung saan ay nasa publikong ministeryo at misyon ng ating Panginoon Kristo. Well, na kung saan ang mga salita na ating pong masasumpungan, lalo na kung basahin po natin ng Matthew chapter 23 verse 12 at gayon din ng Luke chapter 14 verse 11, He who humbles himself will be exalted. Ang sino man na kung saan ay nagpapakababa, itataas nino ng ating Panginoon. Well, meron pang mas una na sinabi niyan, iyong kung sino ang nagmamataas sa kanyang sarili ay siya ay ibababa ng ating Panginoon. You see how important sa ating Panginoon ng pagpapakababa, mga kapatid, sa ating Panginoon. Yes. Kaya nga ho, ang buhay ng isang lingkod, alipin ng ating Panginoon, like the Lord Jesus, the life of Jesus as a servant, indeed, even as a king, was a very powerful witness to these words na kung saan mismo si Jesus ang nagsabi, who he humbles himself will be exalted.
Well, yan po ay napakahalagang mga salita mula sa ating Panginoon. At the same time, kung sino man ang nagmamatas sa kanyang sarili ay ibabagsak din, ibababa din. Kaya nga ho, sa mga sinasariwa natin, lalo na po sa Lenten season mga karaydon sa Panginoon, especially this coming Monday, Thursday, the establishment of the Lord's Supper, at the same time, the washing of the feet of the disciples by the Lord Jesus Christ, which indeed the concrete manifestation of the humility, yes, of the Lord Jesus Christ. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon Diyos, lalo na kung basahin natin ang natatanging doon lamang sa The Gospel of John na masusumpukan natin about this incident, the washing of the feet of the disciples by the Lord Jesus Christ in chapter 13 of the Gospel of John, verses 1 to 20. Na kung saan ang Panginoon Jesus, ang kanyang mga disciples ay nasa upper room yaon. Na naghahanda para po sa Last Supper. Kung saan mismo dito ay hinugasan ni Jesus ang mga paan ng kanyang mga disciples. Yes, mga kapatid, sa ating pa hindi na lamang hinugasan kundi pinunasan pa ang bawat kaniyang hinugasan na mga paa ng kaniyang towel, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Pero bago nangyari yan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ay merong resistance from the disciples, especially the disciple of Peter. Nasa kalaunan na kung saan ay nung maintindihan niya, maliwanagan siya, ay gusto niya kung saan ay mulo-ulo hanggang paa ay paliguan ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sana ang incident na yan, mga kapatid sa ating Panginoon, na kung saan ay magmanifest sa buhay at ministeryo at lahat ng gawain ng iglesia at gayon din, lalo na sa mga lingkod ng ating Panginoon. Well, ito po ay napaka-importante. The disciples, especially Peter, they indeed protested. But still, the Lord Jesus Christ insisted that washing of the feet of His disciples, sapagkat napaka-importante yan. Dahil kung hindi sila magpapahugas, wala silang magiging bahagi at gayon din sa kanilang pagtanggap sa banal na hapunan. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, well, the essence of the incident, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, iyan ay nagpapakita ng super na down-to-earth na manifestation ng humility by the Lord Jesus Christ, which indeed supposedly yan din ang dapat na siyang nasa sa atin, mga karaydon sa Panginoon, na nagpapakababa tayo at lingkod tayo ng ating Panginoon. Well, yung mga bagay na reflection reserve natin kapag kayo po ay nasa church ninyo na kinabibilangan, nitong Monday, Thursday na ito sa banal na hapunan at gayon din sa washing of the feet. Well, mga karaydon sa Panginoon, itong Monday, Thursday ay tayo mangunguna sa communion at gayon din na hugasan natin ng mga paa ng dadalo. Ngayon, kapag hugasan ng mga paa ng mga dadalo, mga kapatid sa Panginoon, in advance, hindi natin iniisip na kung saan, anong klase kaya, ano kayang hugis ng kanilang mga paa? Yung kanilang mga kuko kaya ay malilinis o kaya ay madudumi. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hindi na iniisip yun. Bastang iniisip yung makapagsilbi, yung makapaglilingkod, yung mga paa na yan bang buhay na yan ay marumi man.
tayo ay kakasangkapanin ng Panginoong Diyos na maguhugas. Kakasangkapanin tayo ng Panginoon upang ang mga paay na yan ay madala sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo without thinking na ang mga paapayan ay malinis ba? Aba kapag malinis, ay ba't pahugasan, mga kapatid sa Panginoon? Kaya nga walang sino man na kung saan ay perpekto. Yes, kundi lahat tayo ay nagkasala at kailangan natin si Lord, kailangan natin ang pagkilos ng Panginoon, kailangan natin ang pagpapatawad ni Lord, kailangan natin ang pagbabago na iniaalok ng Panginoon, kailangan natin ang redemption ng atonement ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kanyang katawan at gayon din ng kanyang banal na dugo na naibuhos para sa kaligtasan at paglilinis ng lahat ng kasalanan ng tao. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, anong message niyan? Humility. Ano pang message niyan? Pagsunod. Ano pang message niyan? Pagpapasakop sa Kanya. Yes, mga kapatid sa Panginoon. Ano pang message na pinaparating niyan? Paglilingkod. Like the Lord that Jesus Christ, His passion to serve. His passion to serve. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Kaya napakahalaga na kung sa inyo pong basa-basahin ng sinasabi ng chapter 13 ng The Gospel of John, mga kapatid sa ating Panginoon, verses 1 to 20. Lalo na ang sinasabi niya mismo sa verse 14 and 15. Well, na ganito ang sinasabi, if I then, your Lord and teacher, had washed your feet, you also ought to wash another's feet. For I have given you an example that you also should do as I have done to you. Kung ako nga, sabi ni Jesus, na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y bibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Praise the Lord, hallelujah. Well, kayo na mga magulang o tayo na mga magulang, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na nagkaroon ng mga anak, maliliit sila. Di ba hinuhugasan natin sila sa puwit? Di natin na iniisip kung yun ay dumi. Hinuhugasan natin buong katawan nila. Nandun ang pangaruga, ang malasakit. Well, yan ay kapahayagan ng pag-ibig natin sa kanila at gayon din ng ating serbisyong totoo at paglilingkod na nananalaytay ng kababaan ng loob, hindi napipilitan, mga karaydon sa Panginoon. Hanggang sa panahon na kung saan yung hinugasan natin ng mga bata ay marunong na silang maghugas din ng kanilang mga sarili na merong kababaan ng loob. At gayon din kung sino yung panganay, hugasan niya yung bunso. Yes. At gayon din, mga kapatid sa Panginoon, kapag tumanda. Yes, ang mga inalagaan na mga anak, mga kapatid sa Panginoon, ay mararanasan din yung humility na kung saan ay sa ayon naman nila at yes, at gusto ay nandun din ang serbisyong lingkod na kung saan ang mga lola, lolo at gayon din mga parents natin na kung saan yung iba ay nasa person with disabilities, yung iba ay nahihirapan ng lumakad, yung iba ay babalik sa pagkabata na kung saan ay dudumi, na hindi na mamalayan, at gayon din na kung saan
ay nandun na kung saan ay ipagbubuhat mo ng mga palangganam na tubig at gayon din ang kailangan nila at gagabayan at kain sila. Well, lahat ng yan ay serbisyong kakitaan ng kababaan ng loob. Yes, rather than maiinis, rather than na kung saan ay magsisisi, bakit man na kung saan ay buhay pa ito, kundi nagpapatuloy mga kapatid sa ating Panginoong Diyos ang paglilingkod. Nagpapatuloy ang halimbawa ni Jesus na kung saan ay kanyang matindi na sinasabi sa ating lahat, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa sapagkat kayo'y bibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Praise the Lord. Lalo pa kung pagsamahin natin ang mensahe ng pagtatatag ni Jesus ng banal na hapunan, di ba yung katagadon na kanyang sinabi? Gawin ninyo ito lagi bilang pag-alaala sa akin. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, ang buhay natin ay nakalaan upang maglingkod ng may kababaan ng loob. Because the Lord Jesus Christ, He indeed humbled Himself. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon, we have His super example about that. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, our days are full of, humble tasks. Ang lahat ng araw natin, bawat araw, sa bawat himaymay ng bawat araw, bawat panahon, ay punong-puno ng mapagpakumbabang mga tungkulin na mga gampanin natin. Kaya nga po ang ating pang-araw-araw na mga gawain. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, na kung saan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pambihirang kahulugan. Sa bawat karanasan natin, yes, hindi lamang sa panahon na iniisip natin, kundi sa panahon ng paggampan natin sa ating mga tungkulin dahil nakafocus tayo, maalaala natin na mismo ang huwaran natin. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. About His being a servant, His servanthood, the ministry and leadership, servanthood service. And we continue to remember and remember again and again, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos mismo ang sinasabi ni Jesus na nakatala sa Ebanghelyo ayon kay Matthew chapter 23 verse 12 at gayon din ng Ebanghelyo ayon kay Lucas chapter 14 verse 11. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall be, humble himself shall be exalted. Sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakumbaba ay itataas. Well, mga kapatid sa Panginoon, dalawang bagay yan na pagpipilian natin. Ang pipiliin ba natin ay yung sino mang nagmamataas sa ibababa? O ang pipiliin natin na buhay ay yung ang sino mang nagpapakumbaba ay itaas? Sinong magtataas? Ang ating Panginoon.
Well, hanggang dyan lamang tayo mga kapatid sa Panginoong Diyos na reflection natin itong Lenten season na ito as we prepare ourselves for the Monday, Thursday, Good Friday, and even the Black Saturday and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat Panginoon sa iyong hamon sa bawat isa sa amin na tunay nga naman na ikaw ang siyang aming higit na mapamamarisan sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na kami po ay patuloy na gawin na nagpapakababa sa buhay, sa aming tungkulin, sa aming mga gawain at sa lahat ng larangan ng aming mga buhay. Hindi namin kaya na ang mga ito ay gagawin, kundi kapag ikaw ang siyang lagi na nasa amin bilang Panginoon at tagapagligtas namin, yes, nakatitiyak kami na ikaw ay aming mapamamarisan. Salamat Lord, at ikaw Panginoong Diyos ang siyang aming sandigan. Ikaw ang higit na example namin. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon ay batiin natin ang ilang mga kapatid na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Kapatid na Lito Ramos ng San Mateo Isabela. At gayon din ang kapatid mula sa El Rey United Methodist Church, Santa Cruz, Laguna. Happy birthday din. Lynn Lasso Alonso ng Lawag City, Ilocos Norte. Happy birthday. Agnes Tabius Corpus ng Quezon City. Happy birthday. At maging ang kapatid na Rowena Rambaca Bumanglag ng San Mateo Isabela. Happy birthday. Jalas Rogelio Payuyu Lazaro Jr. ng San Mateo Isabela. Happy birthday sa iyo. Jingjing Libertad ng Balay Bukidnon. Happy birthday at gayon din ang kapatid na Digonis Pauline Watco Salamangka. Happy birthday, parang kilala ko ito. At mula sa Quezon City District noon, pero siya ay parang nasa bandang Tarlac na siya ngayon. At gayon din ang kapatid na Romeo Valdez ng General Santos City. Happy birthday rin sa iyo. At sa lahat pa ng may birthday, happy birthday po sa inyong lahat, pati ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Lord Jesus, maaari po ba na inyo pong kadaupang palad ang bawat isa na magse-celebrate ng birthday at kapanganakan o maging sila na isinilang sa araw na ito. Di lamang mga nabanggit na mga pangalan, kundi lahat po ng may birthday at pinanganak sa araw na ito. Yes, hindi po silang pakaingatan, pagpalain, pangunahan ng kanilang mga buhay, pamilya na kanilang kinabibilangan. O Panginoon, sa kanilang natatanging araw na ito, huwag silang makalimot na di magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay. Marapatin niyo, Panginoon, na marami pang mga kaarawan ang darating sa buhay ng mga kapatid na ito na inyo pong tiyak na pinagpapala, pinasasagana at gayon din na lagi nilang masumpungan ng iyong kalooban at maranasan ng iyong patuloy na pag-ibig, malasakit at pagliligtas. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang puso may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, hulumawig na wa ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran,
naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, hinihiling na mipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at laging, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday at mga sanggol sinilang sa araw na ito. Itse naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang pangalagayin din belated happy birthday rin sa ating kumpare, Reverend Dr. D.S.A. Dominador Ador Valencia ng Zambales. Yes, San Antonio, Zambales. Patuloy ka na pagpalain ng Panginoon at araw-araw magiging birthday mo. Ingatan ka lagi with a good health and wellness. At gayon din na matakumpay na ministeryo at panguna na yung ginagampanan sa nasakupan ng iyong distrito bilang district supervising elder. And may the Lord continue to bless you year-round at gayon din ng buong pamilya mo. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, hallelujah. Kahapon ang kanyang birthday, mga kapatid sa Panginoon. Gayon din, shout out sa aking mga kabatsmates ng Union Theological Seminary Philippines na di man nakapunta lahat sa imbitasyon ng kapatid na Reverend Emmanuel Manny Neri ng Zambales na kung saan nakabase dyan sa bandang Hayward, California, USA na nagbakasyon. Purihin natin Panginoon sa napaka-importante na yan. Yes. Shout out sa mga nakarating. Ang Reverend Jemuel Pederes ng Mekawayan City, Bulacan. Yes. At gayon din ang Reverend Alfredo Boyet Casanova ng Muntinlupa City. Yes. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang Reverend Dr. Professor Antonio Pacodan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kami po ay 5 at purihin natin ang Panginoon. We enjoyed so much the whole day na kung saan ay selfie-selfie at gayon din sharing-sharing, eating-eating at gayon din remembering our past days and the seminary at gayon din sa mga experiences na pinagdaanan mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And the Lord may continue to bless them all at gayon din na kung saan ay panalanginan din na isinama namin sa panalangin ng Reverend Bong Dante Bong Simon ng California, USA. Patuloy siya na kung saan may
pagpalain at pagalingin ng ating Panginoon sa kanyang pinagdaanan operation ng kanyang colon. At gayon din ang aming kaklase sa Unit Road Seminary na kung saan ay nabulag daw ang kanyang dalawang mata at nandyan sa bandang USA din ang Reverend Bernard Basig. Yes, lahat sila ay pinapanalangin namin for good health and wellness, restoration at gayon din na sila pairugan ng Panginoon na kung saan ay patuloy na nakapagmiministeryo sa ating Panginoon, even to bless by the Lord ang kanilang pamilya na kinabibilangan and the ministry that they're doing every day at gayon din sa patuloy na spiritual and financial provision ay kanilang matatanggap. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At gayon din na kung saan ay maging ang kaklase namin noon si paring Reverend Arsiaga ng Tarlac para din sa kanyang patuloy na kagalingan at i-bless din siya ni Lord ang kanyang pamilya at gayon din ang kanyang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah and praise the Lord. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo sa panahon na napakainit ng kalagayan namin, O Diyos, na kinakailangan namin na mag-ingat sa araw-araw, kinakailangan namin na hindi nagbababad sa napakainit na sinag ng araw at gayon din na kung saan ay iinom kami lagi ng supisyente na tubig upang hindi kami ma-dehydrate. Lord Jesus, mainit man ang panahon, nawa Panginoong Diyos gayon din na kung saan ay mas mainit ang aming pananampalataya. Ang aming pag-ibig sa inyo at gayon din mas maanab ang aming maaktibong paglilingkod sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, patuloy po na i-bless ninyo lahat po ng mga churches, lahat po ng mga manggagawa, babae at lalaki at gayon din ang mga leader like at bawat kaanib, Panginoong Diyos, anumang denominasyon o Diyos sa buong mundong ito, Panginoon. As we have these remaining days of preparing for the celebration of the Monday, Thursday at gayon din ang Good Friday para sa pagtalakay ng 7 wika at gayon din ng banal na hapunan at paghuhugas ng paa at gayon din ang pagdatal ng selebrasyon ng iyong pagkabuhay na maguli. Lord Jesus, i-bless po ninyo lahat po ng preparation, lahat ng mga titindig, mga ngaral at lahat po ng inyong kakasangkapanin, Panginoon. At gayon din na inspire ninyo pagpalain lahat po ng dadalo sa bawat gawain ng Holy Week at Easter, Panginoon. Yes, pagpalain niyo, Panginoon, lahat po ng mga programa, lahat po ng mga ministries and missions, outreaches, projects na ginagawa, Panginoon, ng lahat po ng mga churches. Pagpalain niyo rin, Panginoon Diyos, maging ang economy ng bawat church at gayon din ng mga hanap buhay ng mga kaanib. At gayon din po, Panginoon, ng mga pangailangan ng mga manggagawa. In the mighty name of Jesus, yan po aming panalangin at gayon din na kung saan ay patuloy din po namin pinapanalangin lahat po ng merong taglay na karamdaman sa panahon na ito. Kilala man namin o hindi saan man sila naroon. Yes, pagamutan man o nasa kanilang mga bahay. Yes, sa Lord Jesus, nawa Panginoon ay pong kadaupang para ng bawat isa sa kanila sa pamagitan ng presente ng iyong banal na Espiritu na kumikilos sa kanila. So amazing. Katulad, Panginoong Diyos, ang aming mga pinapanalangin, kapatid na JC Tiangco ng Quezon City, Metro Manila, at gayon din ang Reverend Marvin Solayo Delion ng San Miguel, Bulacan, at ang kapatid na Melita Celeste ng Talim Island, Binangaw ng Rizal, at gayon din si Mario, yes,
na asawa ng kapatid na Chrissy Arabit dyan din sa bandang Binangonan. At gayon din po aming Ama at aming Diyos si Arvin J. at Milet Celestra. At ang kapatid at Pastor Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Ida Cruz Navarro at Mary Navarro, Trinaldo Navarro ng City Balanga, Bataan. Pastor Baby Bulgado at ng kanyang anak na si Connie Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Metro Manila. At maging ang kapatid na Namnama Belia ng Quezon City. Nanay Sophia Mercado at Nika Cruz Bagtas ng Bataan. Minerva de la Cruz ng Calaga, Batangas, Hyde Sian Pulido ng Calawag, Quezon, Dr. Pura Bawan ng City Balanga, Bataan, Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia. Gayon din ang aming Ama at aming Diyos ang Uncle Pedro Gallardo Tangonan ng San Mateo Isabela at gayon din si Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela. Angela Urizal Delio ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Jane Lumacan, San Mansianaron, Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio, Teresita Cabrigas, Rosmaria Migsila, Sane Pueñaperte, Efren Tanglao ng Bacoor City, Cavite, Angelita Luon at gayon din ng kapatid na Denmark Onboy. Pati na Panginoon ng kapatid na Ias Per Domingo ng Quezon City, Nori Bibat ng Cebu, at gayon ng kapatid na Mirna Bennett ng California, USA, Teresita Yumol Mendaros at Connie Bio ng Dinalupihan, Bataan, Edmond Cruz ng Sito Balanga, Bataan, at gayon ng kapatid na Ami Pianar, Pastor Oliver Ochia at ang kanyang asawa Stephanie Rizal Ochia ng Cebu City. At sa lahat pa, Panginoon, ng merong karamdaman, Panginoon, na silang lahat ay aming pong sinasamo sa panalangin na inyo po silang pairugan, na sila'y makararanas, Panginoon, yung touch of healing mo sa bawat isa sa kanila. Yes, Lord, we came and we declare complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, at gayon din aming aming Diyos, restoration upon restoration, spiritual and financial provision, good health and wellness upon good health and wellness sa lahat po sa kanila. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Panginoong Diyos, pagpalain mo po lahat po ng mga bansa na humaharap sa iba't ibang mga hamon at pagtupad ng mga tungkulin at mga programa. Panginoong Diyos, maarapatin nyo na hindi lamang sa panahon ng Holy Week na ito na magkaroon ng kapayapaan, maranasan ng iyong katwiran at gayon din ang iyong hustisya at gayon din po ang iyong kabanalan at iyong banal na kalooban, kundi sa lahat po ng panahon. Marapatin niyo, O Diyos, to bless all nations, especially the Philippines, lahat po ng mga leaders, at gayon din ang lahat po ng mamamayan, Panginoon. Solusyon sa bawat problema at gayon din, Panginoon Diyos, ang patuloy na umangat. Ang ekonomiya at gayon din na patuloy, Panginoon Diyos, na kung saan ay umunlad sa lahat po ng larangan, at gayon din ang sapat, siksik at umaapaw ng mga blessings, pagkain at iba pa na kailangan po ng bawat isa sa araw-araw, Panginoon. Yes, Lord Jesus, panalangin namin na ang mga nangyayari na mga idwan ng bawat bansa, Panginoon, ay magkaroon po ng peaceful resolution na matigil, Panginoon, ng mga gera na nangyayari katulad po ng sa pagitan po ng Russia at Ukraine. Na Panginoon, matapos na ito na kung saan ay magkaroon na po ng restorasyon at magandang tinginan at relasyon sa isa't isa. Bless the whole world, O Lord Jesus Christ, at gayon din ang kabuuan ng buong sangkatauhan na ito. Binabalik po namin sa iyo lahat po ng pasalamat. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Yes, Lord Jesus Christ. Kami po ay patuloy na gabayan, pagpalain at i-bless sa araw-araw. Matugunan, Panginoon, ang aming mga pangailangan sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon.
Well, kumusta kayo mga ray dun sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang kalagayan ninyo? Kumusta ang inyong mga pinagdadaanan sa araw-araw? Hallelujah at praise the Lord. Thank you so much for your presence. Thank you so much for liking this episode and even of following my Facebook account. Purihin ang Panginoon, again din sa inyong pag-share ng bawat episode. Purihin po natin ang Panginoon, your continuing prayer and support. Well, with commendation. Thank you very much. Patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon po ay ating pong pasinayan ng mga comments na inyo pong pinarating sa Ride On Ministry. Yes, how are you my dear Tita Corazon Navarro ng City Balanga, Bataan? God bless the whole family at ang kabuuan ng Bataan. Hallelujah at praise the Lord. Kapatid na Nelda Nunan dyan sa Batang California, USA. God bless the whole family. At gayon din kabuuan ng inyong kinaroonan dyan at gayon din kabuuan ng USA. Purihin natin na pa yung hallelujah at praise the Lord. At gayon din mula sa ating kapatid na Agustin ng Sito Balanga, Bataan. How are you my dear? God bless the whole family. At ang buong Bataan na iyong kinaroroonan, ang kanyang comment ay emoji pagbati morning. Maraming salamat. Morning din sa iyo at sa inyong lahat dyan. How are you my dear Josie Rose, Evangelista Ruben John sa Batang Maria Aurora Province. God bless the whole family at lahat po ng mga taga Aurora Province. God bless you all. Ang kanyang comment ay good morning, God bless us all po. Maraming salamat. Gayon po sa inyo lahat dyan. Binibigay po ng puso mo ka ng tao na panatagayin din ang panalangin at gayon din ang emoji blessing ng kapatid na Agustin. Yes, blessing, hallelujah. At gayon din, how are you my dear? Pastor Pablito Puliantes ng Binangar Rizal. God bless you, the whole family. At ang Binangar Rizal, ang kanyang comment ay good morning with coffee. Hallelujah, praise the Lord. Good morning din. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Augustine, Blessed Holy Tuesday po, Bishop de Gina Labi. Wilabot niyo po ng panalangin. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. At ang kanyang emoji ng puso, meron namang stars at gayon din nakasulat na amen. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Pastor Leonora Dato ng Sito Balanga, Bataan? At gayon din ang Hulul Pensi Prayer Brigade. God bless the whole family at gayon din sa iyong pinaroroonan. At pinagkakabalan sa araw-araw. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed and beautiful morning po, Bishop Lito at Gina Labiyay and all Karaydon Ministry. Thank you very much. Gayon din ang kanyang added comment. Salamat po sa buhay niyo, Bishop Lito. Salamat po. My Ride On Ministry po tayo ngayon. Hallelujah. Welcome, blessed and beautiful morning din sa bawat isa sa inyo dyan. How are you, my dear Maria Diconis Merlin Catio Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija. God bless the whole family and your ministry at ang kabuuan ng Nueva Ecija. Hallelujah. God bless you ang kanyang comment. God bless Ride On the Ministry. Musta po kayong lahat? Thank you very much. Good morning din at kumusta rin kayo lahat dyan. Ingat po kayo at pagpalain ng Panginoon. How are you, my dear, Lexors? Falin, nice to miss you in this live streaming. Pero kilala ko ang tunay mong pangalan. Yes, ikaw ang masipag na nakaanib at pangunahing laigo ng Ilocano service noon. Na-destino ko dyan sa Good Samaritan United Methodist Church, Quezon City, kapatid na Alex Pabian, yes, na nasa California, yes, USA, hallelujah, God bless the whole family at sa lugar na iyong kinaroroonan dyan. Ang kanyang comment ay happy and blessed Holy Monday, everyone. Maraming salamat. Gayon po sa inyo lahat dyan. Wilabot niyo po ng ganito. Gayon din panalangin. Hallelujah. At gayon din, how are you, my dear kababayan na Billy Ripalda ng San Isabela. God bless the whole family. At lahat po ng mga kababayan ko dyan sa Batang San Isabela. At gayon din lalo ng mga tangonan dyan. At gayon din mga kabakong at mga iba pa dyan, mga Mariano at mga iba pa. Puna pa, God bless you all. At gayon din ang yung mayor dyan, aking classmate nung high school.
Yes, Attorney Mayor retired Colonel Gregorio Aglipay Puwa. Hallelujah, God bless you. Ang kanyang comment, ang kapatid na Billy Repalda, Amen, God bless Bishop. Thank you very much. Kainin po sa inyo lahat dyan. Kumusta po manang Macarya Caritero Raon dyan sa bandang Barangay Tondo ng Anda, Pangasinan? Yes, God bless the whole family, ang kabuuan ng Anda at gayon din ng Pangasinan. Ang kanyang comment, good morning sa ating lahat, sa Ride on the Ministry, sa mapagmahal sa ating Diyos. Thank you very much. Good morning din sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa Diyos sa paggabay, sa magdamag sa ating pagtulog. Maraming salamat, Bishop, Ma'am Jean, Nanay Biyaya, Love Care, Prayer Caritero Raon Family. Thank you very much. Likewise, Tondo Beach Community Christian Church. Yes, God bless. Lahat ba ay sambahan mo po, Lord? Yes, God bless. Bless po buong bansa. Yes, God bless. Lord, ikaw ang mauna sa aming buhay namin, Lord. Yes. Thank you so much, Lord, sa pagmamahal mo po sa aming mga anak mo, Lord. I love you so much, Lord. Praise God in Jesus' name. Amen. Kaya niyo po ng puso mula dito hanggang doon. Puso-puso at gayon panalangin mula dito hanggang doon at gayon din hanggang dito. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumusta, Governor B? Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Manila. God bless the whole family at gayon na kabuuan ng Quezon City. Ang kanyang comment, Blessed Tuesday morning po, Bishop. Maraming salamat. Kastamot ka na kayo amin dito at gayon din na kanyang added emoji. Yes, at glory to Kandihay at gayon na kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars at gayon din sa ribbon meron kasulot na blessed at gayon din ang kanyang pagbati. Have a great day. Hallelujah. Likewise. Ang kanyang emoji ng puso, yes. Merong 5 stars at gayon din meron nakasulat na amen. Hallelujah. Yes. Added comment mula sa kapatid na Josel Subanis sa Salben. Amen. Binibigyan pa ng puso mo kananta na panatagay din ng panalangin. Kumusta kayo dyan sa bandang Nueva Ecija? How are you, my dear Maridios Pinto? God bless the whole family at ang kabuuan ng probinsya ng Nueva Ecija. Ang kanyang comment, Blessed morning po, Bishop Itangonan sa lahat. God bless po and your family ministry. Thank you, Lord, for this morning, blessed and wonderful day. God bless you all. Winabudyo pa ng panalangin, puso-puso, same. Hallelujah. Blessed morning din. At God bless you all dyan. At comment mo na sa kapatid na Josie Rose, Evangelista Saliban. Amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. Winabudyo po ng mukha ng na panatagay na panalangin, same at gaya din ang puso. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. How are you, my dear kapatid na Melita Celeste ng Talim Island, Binang Rizal, at gaya din ang Yumal na Sao, Pastor James Celeste na God bless the whole family. And your ministry at gaya din ang kabuuan ng Talim Island, kasama ng Laguna de Bay, at gayon din ng kabuuan po ng Rizal Province. Well, dalangin namin at natin na kung saan ay matatapos ang proyekto dyan, na kung saan ay, tulay po na kung saan mula dyan, sa bandang dyan hanggang doon, sa bandang Calamba City, purihin natin ang mga hallelujah. Panalangin din natin na kung saan matapos po yung pasimulan na ikalawang pinakahabang tulay sa buong mundo at magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang interlink na Maribeles, Maribeles Bataan to Naik Cavite. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Napasisimulan na itong taon na ito at napasinaan na yan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon lahat pa ng mga proyekto na isinasagawa, pagpalay ng Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. At gayon din ang comment mula sa kapatid na Melita Celeste sa Mabiyayang Buhay po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita B, at God bless you more in us all. Maraming salamat. Gayon po sa inyong lahat dyan. Winibudyo po ng mga panalangin. Baka ng taon na panatag at gayon din ng peace. Bulaklak ng gumamela, talbos ang balonggang, puso-puso at gayon din ng mukha ng tao may stars, may puso-puso, puso-puso, at gayon din ang mga panalangin at gayon din ang bulaklak ng rosas. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din po ang kanyang added comment, blessed morning po mga ka-Ride on Ministry.
Yes, pwede ba po ng panalangin at gayon din ng mga puso-puso at gayon din po kananta na may puso-puso at gayon din ng bulaklak ng rosas. Hallelujah! Gayon din ang ating comment mo na ayun. Yes, kapatid na Bel Diaz Pinto ng Nueva Ecija. Yes, how are you my dear? God bless the whole family at lahat po kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Urihin natin pa yung kanyang comment. Amen. Blessed morning po, Bishop Litongonan, Ma'am Jean, Grace Tangonan sa ating lahat po. God bless po and God bless us all po. Maraming salamat. Gayud po sa inyo lahat dyan. Amen. Thank you Lord God for your goodness. Napaka-beauty mo sa aming buhay, Panginoon. Yes Lord, Amen. Gabayan at ingatan mo po ang aking mahal sa buhay, Panginoon. Yes, Amen. Wala mo po ng panalangin puso. Yes, same. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gaya din atin comment mula sa kapatid na Augustine. Amen. God is so good. Yes, hallelujah. Wala mo po ng ganito. Purihin ang Panginoon Diyos. At gaya din atin comment mula sa kapatid na Celeste. Bishop Lito. Yes. Namatay na po si Pari Mario. Yes. Arabit. Yes. Well, tayo po ay nakikiisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng kapatid na Yumaong Mario. Patuloy, Panginoon, na kung saan ay ipag-abot mo ang iyong banal na kaaliwan, kalakasan at pag-asa at biyaya na kailangan po ang buong pamilya ng mga Arabit sa panahon na ito dyan sa bandang Binangonan, Rizal. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kanyang naging buhay sa daigdig na ito na hindi nasayang. Pagpalain mo siya ang kanyang asawa na si Chrissy at gayon din ang buong pamilya, Panginoon, ng mga Arabit. Yes, Lord, Jesus, ang buong katawan, espiritu at kaluluwa ng aming kapatid na Mario Arabit ay aming pinagkakatiwala sa iyong banal na kamay, sa iyong walang hanggang pangangalaga at pag-iingat dyan sa buhay, sa dakong laan na iyong inihanda sa langit. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Purihin ang Panginoon Diyos at gayon din ang kanyang added comment. Awa ng Diyos ay okay na po silang mag-asawa ni Arvin J. at Milet. Hallelujah at praise the Lord. We praise you and we thank the Lord. Yes, shout out sa kapatid na Arvin J. at Milet. Hallelujah. Praise the Lord. Binabili po ng mga panalangin. At gayon din na kanyang added comment. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Binabili po ng mga panalangin. At gayon din na kanyang added comment pa. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Binabili po ng panalangin. Hallelujah. Talaga naman na napakabuti ng Panginoon. Gayon din po shout out sa buong pamilya ng mga Pariñas at mga Batsyoko ng Bacoor City at lalo na ang buong pamilya ng kapatid na Yumaong Yans Efren na Pariñas dyan sa bandang Lipa City, Batangas. Yes, aming ama at aming Diyos, patuloy po na ipagkaloob ang iyong banal na kaaliwan sa buong pamilya ng Pariñas at gayon din ang mga Batsyoko, Panginoon, sa pagpano ng kanyang minamahal na kapatid siyempre na Pariñas at umasa kami, Panginoon, na ikaw po ang siyang maging kagalangan at gayon din, Panginoon, kaaliwan nila at pag-asa at gayon din, Panginoon Diyos, katugunan sa bawat pangailangan nila na biyaya sa panahon na ito at gayon din ang espiritual. Salamat po, Panginoon, sa naging buhay ng kapatid na Efren Pariñas. Umasa kami, Panginoon Diyos, na sa aming pagtatalaga ng kanyang buong katawan at ng kanyang buong espiritu kaluluwa ay maging kaya-aya sa iyong banal na paningin at ang iyong walang hanggan pag-iingat at pagliligtas at pangangalaga sa kanya sa banal na langit ay inyo pong ipagkaloob. Sa ngalan ni Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din shout out sa ating kapatid na Marilo Bira ng Bacoor City, Cavite. Yes, di pa man natatanggap ang iyong message na tatanong siya na kung saan ay Bishop, gusto mo ba ng ano bang pangalan? Sayote at gayon din ng bunga ng saging. Yes, sino ba naman ang ayaw sa sayote at bunga ng saging? At kunin mo dito, yes, sa bahay namin.
Yes, shout out. Maraming salamat. God bless the whole family of Biray. Purihin po natin ang Panginoon. Gayon din shout out sa ating kapatid na Reverend Emmanuel Manny Neri na nakasama namin kahapon diyan sa aming maikling reunion diyan sa Bandang Trinoma Mall ng Quezon City sa Kabalen. Purihin natin ang Panginoon at salamat sa iyong handa na eat all you can. Purihin natin ang Panginoon pero higit sa lahat sa pagsama-sama at gayon din sa mga sa bati-batian at mga sharing natin. Purihin ang Panginoon. Sana maulit-ulit pa ng paulit-ulit. Purihin natin ang Panginoon. At sa iyong pagbalik dyan sa Batang Hayward, California, ingatan ka na Panginoon. Gayon din sa iyong pagbabalik muli nitong darating na Oktobre, Nobyembre. Ingatan, pagpalain ka na Panginoon. Gayon din ang buong pamilya. Hallelujah. At praise the Lord. Purihin natin ang payas. Gayon din, maraming salamat sa kay Lord Jesus, ang Holy Spirit, ang Diyos, Ama, ang nag-iisang Almighty God, nahayag sa 3 peso na pero isang Diyos at gayon din ang buong kalangitan sa lahat po ng mga angels ng Panginoon ay di mabilang ang buong kaharian, the kingdom of God. Purihin natin ang Panginoon. Araw-araw po klinikilim natin, dinideclare natin, halila kingdom favor sa body sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom victory sa body sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom faith sa body isa sa atin, kingdom love sa body sa atin, kingdom joy sa body sa atin, kingdom overflowing grace sa body sa atin, kingdom Lenten season, Holy Week sa body sa atin. Purihin ang Panginoon. Yes, kingdom fruitful and victorious 2023 sa bawat sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din na kung saan ay nabasa ninyo ang ating announcement. Uploaded dyan na information sa ating on-page account ng Facebook na kung saan ang ating schedule sa Ride on Ministry Monday to Friday 7 ng umaga. Purihin natin ang Panginoon at gayon din yung araw po ng linggo ay mawala na po yan. Para sa ganoon naman ay yung mga invitation kapag linggo ay mapupuntahan natin at gayon din ang mga iba pang mga gawain. Pag linggo ay mapapasinayaan natin mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Nawang buong araw na ito ay maging okay sa body sa atin. Ingat tayo, uminom tayo ng maraming tubig, 8 to 10 glasses per day. Purihin natin ang Panginoon kapag tayo nauhaw, uminom tayo. Yes. Yes, ready po rin natin Panginoon. Gayon din na may sa katuparan natin ating mga gawain sa buong maghapon. At gayon din ang buong magdamag na ating harapin ay maging mapayapang, maging maayos ang ating pagtulog. Magising tayo na buhay, ligtas at malusog ang ating pangatawan. At magpatuloy sa ating buhay at salubingin natin ang ating pinaghahandaan na kung saan ay Holy Monday, Thursday at gayon din ng Holy Friday at gayon din ng Easter. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa muling pagkikita mga karaydon sa Panginoon at ingatan tayo ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Babay na po sa bali sa atin. Shalom sa bawat isa.